Kamakailan lang ay humiling ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng interim release mula sa International Criminal Court o ICC. Pero alam niyo bang hindi ito ang unang pagkakataon na may isang detainee sa ICC na nag-request nito? Hindi rin lahat ng umaapela ay napagbibigyan. Pero ano nga ba ang interim release at ano ang kaibahan nito sa conditional release? Ayon sa ICC, umaapela ng interim release ang isang detainee kapag nasa pre-trial phase pa lang ang kaso, habang conditional release naman kapag nahatulan na ang akusado. Sino-sino na ba ang umapela ng interim release? Simulan natin kay Paul Gicheru, isang Kenyan lawyer. Inakusahan siya ng panunuhol at pananakot sa mga saksi sa kaso ng ICC laban sa dating Vice Presidente ng Kenya. Nag-apply siya ng interim release request noong November 9, 2020. Napagbigyan nito ng korte noong January 29, 2021 kasamang ilang kondisyon. Kabilang dito ang pagbabayad ng 1 milyong Kenyan shillings, pagsuko ng kanyang pasaporte at pagbabawal na makipag-ugnayan sa mga saksi sa kaso. Base sa posisyon ng ICC Chamber na duminig sa kaso, nakatulong ang voluntaryong pagsuko ni Gicheru sa jurisdiksyon ng korte, kaya napagbigyan ng hiling niyang interim release. Matapos ito, nakabalik si Gicheru sa Kenya. Iba naman ang naging takbo ng apela ni dating Congo Vice President Jean-Pierre Bemba Gombo. 3 beses na-reject ang request niyang interim release nang hilingin niya ito mula Hulyo hanggang Disyembre noong 2008. Sa pagkulong ng kanyang kaso, napagbigyan din ng kanyang pansamantalang kalayaan noong August 14, 2009. Ang bansang Belgium ang pansamantalang naging tirahan niya habang dinidinig ang kanyang kaso. Isa rin sa mga nagtangkang humingi ng interim release ay ang Rwandese mula Democratic of Republic of Congo na si Calix Imbarushimana. Nag-apply siya noong March 30, 2011 para sa pansamantalang kalayaan, ngunit na-reject ito noong July 28, 2011. Bagamat tinanggihan ang kanyang aplikasyon, nakalaya rin si Imbarushimana noong December 23, 2011 matapos tanggihan ng pre-trial chamber na kumpirmahin ang mga paratang laban sa kanya. Pinayagan din siyang makabalik sa itinuturing niyang damasel sa France. Noong Huwebes, June 19, ang ika-100 araw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Center. Nakatutok ngayon ang buong bayan sa magiging desisyon ng hukuman sa The Hague kung mabibigyan ba ng pansamantalang kalayaan si Digong o mananatili siya sa jurisdiksyon ng ICC hanggang magsimula ang kanyang trial. Sakali mapagbigyan, aabangan din kung saang ICC member state siya pansamantalang maninirahan.